Isang grupo ng mga ski hikers ang nagdesisyon na tahaking ang Ural Mountains panahon ng taglamig taong 1959. Isang ekspedisyon na puno ng pananabik at kasiyahan. Subalit makalipas ang ilang mga araw, ay hindi na muling nakabalik pa ang grupo. Kaya agad na sinimulan ang paghahanap sa kanilang lokasyon. Nahanap ang kanilang mga katawan sa labas ng tent kung saan malamig ang temperatura na nasa minus 25 hanggang 40 degrees Celsius. Nang matuklasan ang mga bangkay, nakitang ang ilan sa kanila ang walang sapatos at wala ng damit maliban sa damit panloob. Habang ang ilan ay natagpuan na nagtamo ng pinsala sa bungo at dibdib. Wala ng mata, walang dila at wala ng kilay. Ang insidenteng ito ay naging palaisipan sa mga nag-imbestiga at pumukaw sa interes ng publiko. Nagkaroon ng maraming haka-haka at teorya tungkol sa misteryo ng insidente. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa siyam na hikers? Palawakin ng kaalaman, buksan ang kaisipan, tuklasin at pakinggan ang kwento sa likod nito. 10 tao na binubuo ng 8 lalaki at 2 babae ang nagkaisa na mag-cross-country skiing at mountaineering expedition. Layunin nila na akyatin ang tuktok ng Mount Otorten na matatagpuan sa bulubundukin ng Ural Mountains sa Sverdlovsk ng Soviet Union. Ang bulubundukin na ito ay bahagi ng boundary ng 2 kontinente, ang Europe at Asia, at nagsisilbing natural na marka na naghihiwalay sa European Russia at Siberia. Ang ekspedisyon ay pinangunahan ni Igor Dyatlov, isang 23 years old na radio engineering student mula sa Ural Polytechnic Institute. Nakilahok sa kanya ang ibang mga estudyante at kanyang kaibigan sa parehong universidad at nabuo ang kanilang grupo. Si Dyatlov ay isa sa may pinakamaraming karanasan na atleta sa grupo. Kabilang sa grupo ay si Zenaida, Doroshenko, Alexander, Yuri, Rustem, Nikolai, Lyudmila at Yuri Yudin. Maliban sa kanila, ipinaalam kay Dyatlov na sasamahan ng kanilang grupo ng isang 38 years old na sports instructor na si Semyon. Si Semyon ay isang World War II veteran. Ang mga miyembro ng grupo ay may karanasan na skiers at winter campers at kabilang sa grade 2 hikers. Ang planong ekspedisyon ay upang makakuha ng grade 3 certification. Sa panahong ito, ang category 3 ay tinuturing na pinakamataas na level ng difficulty para sa isang hiking expedition. Upang mabigyan ito, kinakailangan na dumaan o tahakin ang hindi bababa sa 300 kilometro. Isinagawa nila ang pagpaplano ng ruta ng kanilang ekspedisyon matapos aprubahan ng Sverdlovsk City Committee of Physical Culture and Sport ang kanilang ruta. Kinagabihan, January 23, ay nilisan nila ang syudad sakay ng sleeper train patungo sa Ivden. Pagkatapos ay sumakay sila ng truck patungo sa nayon ng Vijay. Plano nila sa kanilang pagbalik ay dito magpadala ng telegrama para sa kanilang sports club. January 27 ay formal na nagsimula ang kanilang ekspedisyon na tinatayang aabot ng 16 na araw. Nag-umpisa silang maglakbay patungo sa bundok ng Otorten. Subalit kinabukasan, isang miyembro ang nakaranas ng labis na pananakit ng kasukasuan. Napilitan si Yuri na tumigil sa ekspedisyon at nagpa siyang umuwi na lamang. Nabawasan man ng isang miyembro ang kanilang grupo ay nagpatuloy pa rin ang siyam sa kanilang paglalakbay. Pagdating ng itinakdang araw ng kanilang pagbalik ay walang natanggap na mensahe mula sa kanilang grupo. Ngunit walang nabahala dahil normal sa ekspedisyon na maantala ng ilang mga araw. Pagkatapos ng ilang pang mga araw, wala pa ring balita tungkol sa grupo ni Dyatlov. Kaya nagsimula ng mag-alala ang kanilang mga pamilya at hiniling ang search at rescue operation. Agad naman na nagtungo ang unang grupo ng rescue na binubuo ng mga volunteer. Sakay ng helicopter, pinuntahan ng mga volunteer ang ruta ng grupo ni Dyatlov. Nang makarating, maingat nilang binaybay at sinuyod ang mga daanan. Pagkalipas ng ilang araw, may nakita silang ski tracks. Sinundan nila ito hanggang may napansin isang volunteer. At sa wakas, February 26, bagamat natatakpan ng niebe, napansin ng isang volunteer ang bahagi ng tent na ginamit ng grupo ni Dyatlov.
Ang mga sumusunod ay ang mga natagpuan sa ginawang search operation. May malaking punit ang bahagi ng tent, ngunit walang tao. Nasa loob ng tent ang mga gamit ng grupo ni Diatlo kahit ang mga sapatos. Sa paligid ng tent nakita ang 9 na pares na mga bakas na nakamedyas, nakayapa at nakasuot lang ng isang sapatos. Subalit ilang metro mula sa tent ay nawala din ang mga bakas. Sa gilid ng kagubatan, malapit sa puno ng cedar ay natagpuan ang 2 katawan. Ito ay ang katawan nila Krivonishenko at Doroshenko. Walang suot na sapatos at mga damit, kundi mga damit na panloob lamang. Ang kanilang mga kamay at paa ay kulay reddish-brown. May parte na maitim at tila mga paso sa kanilang katawan. Katabi ng kanilang mga labi ay bakas ng maliit na apoy. Sa malapit na puno naman ay may mga putol na mga sanga. Nahanap naman ang 3 katawan, mga katawan nila Diatlo, Zenaida at Rustem sa pagitan ng puno at ng tent. Ang posisyon ng kanilang mga katawan ay nagmumungkahi na pabalik sila sa kanilang tent. Ang paghahanap sa natitirang 4 na hikers ay tumagal ng higit sa 2 buwan hanggang sa natuklasan ng isang mga ngaso, isang mansi, ang kakaibang bangin nang siya ay mapadaan sa kagubatan sa ibaba ng bundok. At doon nga, sa ilalim ng bangin, natagpuan ang 4 na nawawalang katawan noong May 4, 1959. Ang 4 na katawan ay kinilala bilang sina Alexander, Nikolai, Semyon at Lyudmila. Ang kanilang katawan ay natakpan ng 4 na metro na kapal ng niebe at may dumadaloy na tubig sa loob ng bangin. 2 sa kanila ay nakasuot ng damit mula sa 2 namatay nilang mga kasamahan na unang natagpuan. Nagsagawa ng masinsinang investigasyon tungkol sa pangyayari at medikal na pagsusuri sa 9 na katawan. Matapos nito ay ipinahayag ang naging resulta. Ayon sa investigasyon ay walang ibang mga bakas malapit sa tent maliban sa mga hikers. Ang malaking punit ng tent ay nagmula sa loob. Indikasyon ang 9 na hikers ay kusa at nagmamadaling lumabas ng tent. Sa medikal na pagsusuri, 6 sa kanila ay namatay dahil sa hypothermia habang ang 3 ay namatay dahil sa physical trauma. Nakita na may maliit na bitak sa bungo si Rustem ngunit hindi ito nakamamatay. Nadiskubre naman ang ilang level ng radiation sa damit ng 2 bangkay. Isa sa 2 bangkay na unang nakita ay may piraso ng kanyang balat na nakita sa kanyang bibig, indikasyon na kinagat niya ang kanyang sariling kamay. Sa 4 naman na bangkay na huling nakuha, 3 dito ang nagkaroon ng nakamamatay na pinsala. Si Nikolai ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa bungo habang sina Lyudmila at Semyon ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa dibdib. Katakataka namang walang panlabas na sugat na nakita na maaring naging dahilan ng mga naturang pinsala. Ang puwersa na kinakailangan upang magdulot ng ganong klaseng pinsala ay napakataas at maihahambing sa isang pagkabangga sa sasakyan o high level na pressure. 3 sa 4 na katawan ay may pinsala sa soft tissue ng kanilang ulo at mukha. 2 katawan ay walang mga mata, ang isang katawan ay nawawala ang dila at ang isa ay nawawala ang kilay. Ang mga pinsalang ito ay nangyari matapos silang bawian ng buhay. Maliban dito ay wala nang iba pang nakita na pinsala sa ibang mga katawan. Matapos ang ginawang investigasyon, iniulat na natural force ang naging sanhi ng pagkamatay ng 9 na hikers. Subalit ang paliwanag na ito ay hindi tinanggap ng mga pamilya ng mga hikers maging ng ilan. Marami pa ring mga bagay ang hindi malinaw sa pangyayari. Gaya ng bakit nagmamadaling naglabasan ang 9 na hikers mula sa kanilang tent. Upang ipaliwanag ito, nagkaroon ng samot-saring teorya. Ang unang anggulong tiningnan ay sadyang pinatay ang 9 na hikers. Pinaghinalaan ng mga natibo na Mansi na namumuhay malapit sa lugar ng pangyayari. Ang iba ay naniwala na pinatay sila ng mga mababangis na hayop, habang naghinala ang ilan na isang Russian Yeti, isang maalamat na unggoy na nilalang ang pumatay. Suspetsa naman ng iba na nagkaroon ng malaking away sa grupo kaya naglabasan at naghiwa-hiwalay sila. Lahat ng ito ay itinanggi ng mga nag-imbestiga. Ayon sa nakitang ebidensya, walang anumang ibang bakas na nakita sa pinangyarihan. Payapa ding namumuhay ang mga Mansi at tumulong pa sila sa paghahanap. Walang senyales ng away o panglalaban at walang kahina-hinalang dala o kontrabado sa mga gamit ng hikers. Kumpleto at walang nawawala sa kanilang gamit, maging ang alak ay nasa maayos na lagayan. Mula naman sa mga journals at litrato na kuha ng mga hikers, makikita na masaya at magkasundo ang grupo. Ang sunod na pinaniwalaang sanhi ay supernatural.
Sa salaysay ng ibang mansi ay natatandaan nilang may kakaiba sa mga kalangitan noong panahong iyon. May nakita ang iba na tila nasusunog o nagliliwanag na bagay sa kalangitan. Dahil dito, naniwala ang iba na ito ay alien o kaya ito ay uri ng sandata ng militar gaya ng missile. Ito naman ang anggulong pinaniwalaan ng mga pamilya ng biktima. Nasawi ang 9 na hikers dahil sa pagsasanay ng mga sandata ng militar. Hinala ng ilan na maaring nagsagawa ng weapon testing gaya ng parachute mine at sumabog ito sa ere. Ang pagsabog ay gumulat sa mga hikers at dahilan upang matakot at magsilabasan sa tent. Ito din daw ang sanhi ng malubhang pinsala ng ibang hikers. Inisip naman ng iba na maaring may nasaksihan o natuklasan ang 9 na hikers tungkol sa weapon testing ng militar kaya sadya silang pinatay at pagkatapos ay minapula ang posisyon ng kanilang mga bangkay. Ang paniniwalang ito ay bunga ng mga kakaibang pamamaraan ng investigasyon na tila ito ay minadali at agad ipinatiki. Sinang-ayunan naman ito ng isa sa mga kasama sa investigasyon base sa kanyang naging salaysay matapos ang ilang mga taon. Naniwala ang iba ng weapon testing na ginawa ay ang dahilan kung bakit may nakitang low level ng radiation sa damit ng ilang bangkay. May mga nakita din daw na patay na mga hayop at ibon. Pinagbawalan din ang pangangaso maging ang pagkuha ng tubig sa mga balon malapit sa lugar. Ngunit kunestyon naman ito ng ilan dahil walang nakitang peraso ng metal sa pangyayari. Kung ang militar nga daw ang may kasalanan ay may kapasidad itong itago ang mga katawan upang tuluyang hindi na matagpuan. Maaari din nilang pagbawalan ang mga volunteer o ang publiko sa paghahanap at sa tagal ng panahon ay malamang magsalita at makwento ng isa sa militar ang totoong nangyari. Ang iba't ibang teorya gaya nito ay nanatili sa mahabang panahon. Ngunit taong 2019, nagpasya ang mga otoridad ng Russia na muling buksan at imbestigahan ang insidente. July 11, 2020, inanunsyo ni Andriy Kuryakov, ang prosecutor na nanguna sa muling ginawang investigasyon na hindi pinatay kundi slab avalanche ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ng mga hikers. Bagamat opisyal na inanunsyo ay marami pa rin kumontra dito. Una ay dahil walang sinyales na nagkaroon ng avalanche sa lugar ng pinangyarihan. Pangalawa, hindi matarik ang lugar kung saan nakatayo ang tent. Pangatlo, kung nagalaw nga ang niebe dahil sa paglagay ng tent, dapat ay nagkaroon agad ng avalanche. Ngunit sa kaso ng grupo ay 9 na oras muna ang lumipas bago sila namatay. At panghuli, asphyxiation o hindi makahinga ang mas karaniwang sanhi ng kamatayan ng biktima ng avalanche. Salungat sa ikinamatay ng siyam. Hindi naman nagpresenta ng sayentipikong ebidensya ang mga otoridad kaya naging hamon para sa iba na patunayan ang slab avalanche. Pinag-aralan ng 2 Swiss scientists kung posible nga ba ang slab avalanche. Sa inilathalang pag-aaral, binisita nila ang lugar at gumamit din ng computer model simulation. Batay sa kalaman ng lahat, kinakailangang matarik na hindi bababa sa 30 degrees upang maging posible ang avalanche. Sa pag-aaral na ginawa, nalaman nilang magkakaiba ang sukat sa lokasyon ng pinangyarihan. Salungat sa nakikita ng mga mata, may mga parte ng lokasyon na umaabot sa halos 30 degrees. Dagdag din nila na posibleng ang mga pinsala na natamo ng ibang hikers ay dulot ng avalanche, ngunit hindi sila kaagad namatay. Nilinaw naman ng 2 scientists na bagamat posible nga ang slab avalanche ay hindi ibig sabihin na nasagot na ang kabuuang misteryo sa pangyayari. Ano nga ba ang slab avalanche? Ang slab avalanche ay uri ng pagguho na nangyayari kapag mayroong makapal o solid layer ng niebe sa itaas habang sa ilalim nito ay mahina, malambot o madaling madurog na layer ng niebe. At dahil mahina ang ilalim na layer, kapag nagambala o nagalaw ay natitipak at dumudulas pababa ang makapal na bloke ng niebe ng sabay-sabay. Ang mga bloke ay maaaring mag-iba-iba ng kapal, laki at sukat. Makapal, mabilis at biglaan itong nangyayari kaya ito ang pinakamapanganib na uri ng avalanche at kadalasang dahilan ng mga nakamamatay na aksidente. Sa ginawang investigasyon, ito ang paliwanag sa sinapit ng 9 na hikers.
February 1, nang makarating ang sinubukan nilang tumawid sa pagitan ng dalawang bundok. Ngunit dahil sa sama ng panahon, naligaw sila at sa halip na dumaan sa pagitan, ay umakyat sila sa eastern lower slope ng bundok ng Holat Siakal. Malayo-layo na ang kanilang naaakyat at magdidilim na, kaya imbis na bumalik pababa, ay doon na lamang sila nagpasyang magtayo ng tent. Ligtas man tingnan ang lugar, ang hindi nila alam ay mahina ang layer ng niebe sa ilalim nito. Nagukay sila upang mapantay at maitayo ang kanilang tent. Dahil sa kanilang ginawa ay nagka-crack at nagalaw ang mahinang layer sa baba, ngunit hindi pa sapat ang bigat ng top layer upang dumausdos ang niebe at mangyari ang avalanche. Bingid sa kalaman nila ay may malakas na hangin sa lugar na iyon na nagdadala ng mga niebe. Tinatawag itong katabatic winds. Lumipas muna ang ilang mga oras at unti-unti ngang nadadagdagan ang mga niebe na dala ng hangin. Kinagabihan, habang nagpapahinga na ang 9 na hikers, ay naganap ang isang mabagal at kaunting slab avalanche at natakpan ang pasukan ng kanilang tent. Sa takot na may sumunod na malaking avalanche, ay pinunit nila ang kanilang tent upang makalabas. Sa pagmamadali, kulang-kulang ang kanilang kasuotan na proteksyon sana sa lamig. Bumaba ang grupo sa bundok at nanatili malapit sa kagubatan upang maproteksyonan ang mga sarili sakaling magkaroon muli ng avalanche. Nagsindi sila ng apoy, ngunit hindi ito sapat. Nagpa siyang bumalik sa tent ang 3 hikers upang kunin ang kanilang kagamitan. 2 ay naiwan malapit sa apoy at 4 ay naglakad pa ng ilang metro pababa upang gumawa ng snow cave. Ang 3 nagpa siyang bumalik ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa dilim at sama ng panahon. Hindi sila umabot sa tent at namatay sa sobrang lamig. Samantala, hindi din kinaya ng 2 hikers ang lamig kahit pa lumapit sila sa apoy at mapaso ang katawan. Posible ding tinanggal nila ang kanilang kasuotan dahil sa deliryo na sobrang init bagamat ubod ng lamig. Tinatawag itong paradoxical undressing behavior. Maaaring ito din ang dahilan kung bakit kinagat ng isang hiker ang kanyang sarili kamay. Sa pagkamatay ng 2, kinuha ng iba ang kanilang kasuotan upang labanan ang sobrang lamig. Naghukay sila at gumawa ng snow cave na masisilungan. Subalit hindi nila alam na nasa taas pala ito ng isang sapa na hindi tuluyang tumigas. Gumuho at bumagsak ito at tinamaan sila. Dahil dito, nagtamo sila ng malubhang pinsala at namatay. Ang mga nawalang bahagi naman sa kanilang katawan ay maaring kinain ng maliliit na hayop na nakabaon sa mga niebe. Ang low level na radiation na natagpuan sa kasuotan ng 2 hikers ay dahil sa nuclear incident na nangyari sa Kishtim noong 1957. Ang isa sa kanila ay tumira sa contaminated zone at ang isa naman ay tumulong sa clean-up na ginawa noon, kaya naging kontaminado ang kanilang gamit. Ang bakas naman ng slab avalanche ay natakpan na ng mga niebe dahil 3 linggo muna ang lumipas bago natagpuan ang tent ng hikers. Sumang-ayon dito ang ibang mananaliksik na bumisita sa lugar. Nasaksihan nila ang maliliit na slab avalanche na nangyayari ngunit natatakpan din dahil sa hangin. Sa huli, ang lugar kung saan pumanaw ang mga hikers ay pinangalanang Dyatlov Pass bilang pag-alala sa grupo. Nanindigan ang muling nagsagawa ng investigasyon na ginawa ng 9 na hikers ang lahat ng kanilang makakaya upang mabuhay, ngunit dahil sa masamang panahon at hirap makakita ay hindi sila nakaligtas. Dagdag pa nila, ang mga haka-haka ay nabuo lamang dahil sa kapabayaan ng mga nag-imbestiga noong 1959. Ito man o hindi, ang tunay na naganap sa mga hikers. Ang pangyayari ay nagsilbing paalala na gaano man kalawak ang karanasan ay may mga pangyayari na hindi kontrolado at inaasahan. At ito ay isa sa mga kwento na science.